What is going on, guys? Jomoto here. May problema tayo ngayon sa TNR eh. Naalala niyo yung huling video na ginawa natin kasama to? Yun yung pumunta tayo sa Talisay, yung puro kurbada sa may Tagaytay. So, sa video na yun, sinabi ko na may problema ang suspension natin. Ito lang problema ko ngayon sa TNR ko eh. Mapansin nyo, yung suspension ko sa kaliwa parang may oil lagi. Ewan ko, hindi ko alam kung may tagas to. Ewan, siguro madumi lang. Kada linis ko, kada punas ko, lagi siyang may oil. Dito sa kabila, wala naman. Tatagas ng langis eh. Sa ngayon, medyo malinis pa siya. Walang mga langis na tumatagas. Kasi kakalinis ko lang nito kahapon. Kaya makinis siya. Pero every time, bago ako mag-ride, may napapansin akong langis. Hindi ko malaman kung may tama ba yung fork seal ko o may dumi lang. Dito sa kabila, smooth to lagi. Wala akong problema dito. Kaya sa video na to, pa-check natin kung ano ba talagang nangyayari dito kay Soju. Actually, hindi. Pa-maintenance na rin tayo ng suspension. Tama. At may kilala akong eksperto pagdating dito. Tara. Kasal lang natin ito sa pickup, tapos tara na. Dalawang taon na tong 10R natin, odo ng bike, 15,000 odo. At may nakikita kong dalawang rason kung bakit nagkagantong suspension natin. Unang rason, baka may dumi lang. Sana may dumi lang. Kasi nilinis ko na sa may fork seal nito eh. Yung mga laminated lang na card. Ganun lang remedyo dito eh. Pero wala, bumabalik pa rin eh. Pangalawa, isa pang malaking rason, kasi lagi kong kinakarga si Soju sa pickup. So yung puwersa na bababa, yung suspension nagkakaroon ng pressure. Tagal nakalapat, tagal nakabaon. So baka yun yung rason. Either way, pacheck na rin natin doon sa Caloocan. Pa-maintenance na rin tayo. Since this is your second time, nung una kasi, di ba profiling lang tayo. Nag-ano lang tayo. Pero napansin na namin may leak na nun. Actually, nung pumunta ako dito, sir, doon agad yung unang nakapansin. Hindi ko napansin nyo eh, siya ang nakapansin na may leak sa bandang kaliwa. Teka, pakita ko sa inyo. Ayan o, sabi ko siya, nagpakita na naman eh. So, paano bang gagawin natin dito, sir, doon? So, this time, mas lumakas na siya, nagtuloy-tuloy na. Ang suggestion namin, kasi sabi mo, 15,000 na yung tinakbo ng motor. Ang standard kasi niyan, around 2 years or 20,000, palitan na talaga yung kanyang fork oil. 2 years talaga? Paano kung nag-racetrack ka? Eh, kung talagang serious ka sa racetrack mo, mabilis. yung iba talaga mas maaga. May mga even yung mga competition bike, yung iba nga every 8 hours of riding palit. Unang-unang tawag dun sa fork mo kasi balance-free fork. Kumbaga, meron siyang multiple chamber sa loob. Iba yung chamber ng nitrogen, meron siyang chamber ng oil on the outside. Tapos meron pa siyang internal chamber, which is yun yung cartridge. Maganda, palitan na natin lahat. Palit tayo ng oil seal lang, outer chamber lang yung mapapalitan. Hopefully, mag-increase pa yung performance after nung gagawin natin. Ano kaya ang rason? Bakit nagkakaganyan? Talagang failure lang ng oil seal eh. Pwede yung stanchion may corrosion, pwede namang masingitan ng dumi, or kung hindi mo naman talaga masyadong ginagamit and may contaminant sa loob, minsan nagsasettle yun pababa, tapos sumisiksik dun sa oil seal, sumusuka tuloy yung oil. May factor ba yung kinakarga ko siya sa pickup? Kasi nape-press siya eh. I couldn't say, pero in my own experience, ginawa ko din yun sa motor ko. Tapos kinarga ko siya sa shock. Tapos sa tie down, bago lang yung shock na yun. Pagbaba namin, tagas din agad. So probably yung motion, yung movement, or yung pagka-tie down. But again, it's not yet proven. But in my experience, na nangyari rin sa akin yun. Pwede natin gawin dyan muna. Number 1, palit tayo ng oil seal, plus yung oil around the oil seal. Palit tayo ng oil within the damper, tapos palit na rin tayo ng nitrogen. And para mas maganda, yung pinag-uusapan natin, lagyan din natin ng numbers. Meaning, sala natin sa dyno. Okay. Para makita mo yung performance niya ngayon, kung ano yung ginagamit mo, we can give numbers dyan eh. Tapos after natin gawin, compare natin before and after. Yung before and after. Alam mo yung pagkausap niyo to, sir, doon? Para bang laging may exam eh? Bali, ang gagawa pala, yung aking junior, si Max. Yan, boss. 13 years old siya. Yun yung unang gumawa siya ng ZX-10R. 13 years old? 13 years old yun. Yung gagawin natin yun. Ganitong model? Yan din mismo. Anyway, ano pala, kaya Kamoteng General yun. So siya rin yung gumawa. This time, siya rin syempre yung gagawa.
Kasi tropa, 17 years old lang yan, ha. Pero ang dami ng alam. 17 years old ako, puro Tamiya lang alam ko. Pero saan yan, bro? Kasi yung wheel seal na ito, sir, naka-press. Kapag ang inuupuan ako, sir, aluminum eh. So, ginagawa ko lang, sir, initan ko lang po, sir. Para lumuwag na. Para mag-expand siya yung aluminum. Iwan lang muna natin saglit na nakaganto to. Yung baklasin lang yung isa, suspension. Asan na? Nawala. Then ito tayo, no? Banding ng mag-ama. Ang tawag dito is shock dynamometer. Di ba we say maganda ba yung performance? Yes or no? Matigas, malambot, matagtag. Yun yung ginagawa nitong device na to. Kung ano yung nararamdaman natin, it translate it into numbers. Nagkakaroon siya ng sukat, nagkakaroon ka ng data. So, itong internals mo, specifically yung dampers sa loob nitong inner tube, while our adjusters are open, kukuhanan muna natin siya ng numbers. Yung mga numbers na kayang ibigay natin, na kayang ibigay ng device, meron tayong dalawang data. Yung una is yung low speed damping. Equivalent siya sa braking or yung mga slow speed na lubak. Pag sinabing slow speed damping, hindi ito yung bilis ng motor. Ito yung bilis ng dive or balik ng ating suspension. And then yung high speed damping naman, ito yung mga sharp square edge na lubak na yung mabibilis talaga yung action. Yung tool, kaya niyang i-simulate kasi yun by using different velocities. And then, nagkakaroon tayo ng figures. Gaya nung napag-usapan natin kanina, ang gagawin natin, kuhanan na natin ng numbers before natin gawin, and then kuhanan natin ng numbers after naman natin siyang gawin. Gamit yung software in yung computer plus the machine, ma-accomplish natin siya. Meron tayong 0.1 meter per second, and then yung high speed natin is 0.2 meter per second. So yan, you will see na nag-move up and down na rin yun. Dito sa simple graph natin, makikita mo na itong ibabaw, ito yung compression, and the numbers I was talking about, dun sa slow speed, itong blue, ibig sabihin yung internal dampers mo is producing approximately 5 kilograms of resistance kapag nagbe-braking ka. And on the rebound, para hindi siya mag-recoil lang mabilis, approximately 9 kilograms of resistance naman yung ginagawa niya. And kapag high speed naman yung lubak, hukay ng nawasa for example, or medyo malalim yung yung lubak or sharp, it's producing approximately 10 kilograms of resistance, doble. And doon naman sa rebound is
close to 9 kilograms naman. Para lang magkaroon tayo ng additional data, kasi ito naka-fully open eh. So, the same parameters, i-close ko lang siya ng a few clicks. Di ba tinotono natin siya? Kanina, nung dumating ka, naka-maximum na yung rebound. So, meaning, kung sa servicean natin to para ma-improve yung performance, I am planning na maglagay pa ng thicker oil para yung rebound mo, hindi siya naka-max out. Meron pa tayong konting adjustability after natin siyang gawin. Okay. So, this time, ilalagay ko siya dun sa setting na dumating ka rito. Tapos, i-compare natin siya dun sa magiging bagong setting. Tapos magti-thicker oil tayo rito. Possibling 1 na lang or 2 na lang yung compression mo. And then sa rebound, makaka-gain pa tayo ng more clicks. Imbis na naka-lock out tayo doon sa sa adjuster. Nung nag-lock out tayo doon sa iyong rebound, at high speed, kanina, ang resistance natin is approximately 9 kilograms. Nung nag-close tayo, ang naging resistance mo on the rebound is approximately 20 kilograms. And then, hindi naman natin binalitan yung compression. It's just the same. Pero at slow speed, meron ka approximately 14 kilograms of resistance after i-close yung kanyang rebound adjuster. So, ito, save natin tong data na to after nung servicing. O-compare natin kung ano yung mga naging changes. Dalawa kasi ang oil na ito. Meron po siyang oil for outer tube lubrication. Okay. Tapos ang isang oil niya siya nandito po sa loob. Tinatawag niya sa niya bleeding. Balik ko po natin sir ng fresh oil yung inner chambers nito. Ang ganda pa rin ni Sojo kahit bungal. Ito yung oil na ginamit kay Sojo, mga cutie pies. Previously, nung nag-dyno tayo ng stock, nakuha natin yung mga numbers and data. And the problem there was, nandun ka na sa edge ng performance. Meaning, sagad na lahat ng adjusters. That's why nagpalit tayo ng fork oil na mas makapal ng kaunting-kaunti dun sa stock. And this time, nakalagay na siya sa dyno. So, this is the data after no servicing naman natin. Same parameters, 0.1, 0.2, 2 different tests, 2 different velocities. So, ito na yung gagawin na yun. Ito yung after. Unang test natin, fully open yung rebound. Dahil meron tayong test kanina na yung rebound natin naka-close. So, it's exactly the same test using a different oil. O nga pala, nung dumating yung shock mo kanina, ang nitrogen pressure na natitira is only 50 PSI. Ah, talaga? Oo. So, this time, naglagay naman kami ng mga around 70 PSI. Tinaas namin siya. Nagkaroon lang ng increase, pero yung recommended is mababa na. Siguro due to the age at saka yung tagal mo na ginagamit. So, halos fresh na talaga lahat. Oil and nitrogen fresh. After the tuning. Ano yung blue? Yung after ng tuning, Okay. yung blue, which is exactly the same dun sa stock. Pero kasi, naka-open yung ating rebound adjuster saka ating compression. So, dito naman, yun yung low speed, 0.1. Ito yung AV tuned. Ito naman yung 0.2 ng zero rebound pa din. 0.2 meter per second. So, mapapansin mo na yung stock is yung blue. Yung gray, yung 2.5W na nadagdag, 10 weight versus 12.5 weight, naka-gain ka agad dito ng konti. So, ito yung stock, yung blue. Ito ngayon yung after. Naging slower ng konti yung rebound, even if naka-open yung iyong rebound adjuster. So, meaning, hindi ko pa pinipihit, meron na siyang gain agad. Yun yung sinasabi ko na, yung edge, nagdagdag tayo ng more adjustability
just using yung fork oil weight. That's one of the keys para yung rebound, ma-improve mo pa ng konti. Ako lang Without nalaman yun. touching any hardware. Oo nga eh. Diba? Hindi rin naman maganda na sobrang lapot. For example, yung iba, nakikita ko gear oil lang ginagamit. That causes damage, syempre. Hindi naman dapat. So, ito naman, yung meron na tayong adjustment. Yung At konting least may dagdag is ano, still an At improvement. improvement. Sir Don, recap lang tayo ng mga ginawa. Una, di ba, original problem natin, tagas yung left side. Oh, in left side. But we decided na both legs, palitan na natin ng bagong oil seal. And dahil 15,000 kilometers na yung tinakbo ng motor, we also recommended na pati yung dampers, palitan na natin ganon. ng oil. And medyo worn out na rin yung oil kasi kanina may discoloration na, yung sa internal, sa external, maitim na din. So, I think it's a good decision for both of us na i-refresh na talaga lahat. And nilagyan na rin namin siya ng fresh nitrogen para lahat talaga bago. And from 10 weight, known factory oil viscosity, nag 12.5 tayo. As we've seen doon sa data, naka-gain tayo ng, although maliit, meron pero naman. at least meron. Yes, just actually. so we can move the performance a bit more and yung adjusters, hindi natin nasa edge yung rebound especially. Yung package na ginawa mo, Mhm. I mean, lahat-lahat na yon, magkano yun? Kasi for mid-size big bikes, Depende rin kayo sa bike. super eh, no? bikes, ang basis kasi namin for pricing is yung laki ng diameter ng inner tube and yung haba kasi depende rin sa materials. Pero doon sa motor mo, yung similar around the category, naglalaro yan kung papalitan ng oil seal pareho, mga more or less 7,000. Pero, although medyo pricey siya for some, ang ginagamit naman kasi natin, kung hindi OEM, Ariete, which is Italian oil seals. And yung mga fork oils natin, mga high viscosity index fork oils yan. For example, yung ginamit natin sa'yo is Maxima na fork fluid, yung kulay blue. Mga more than 200 VI yan. Kaya in terms of pricing, again, yun Depende rin sa gagawin. 7,000 siya. At times, pag pati yung dust seal, kailangan palitan, mga up to 9,000. And then kung sakaling idadino pa, iba pa yon. Yung dyno is optional naman. Optional. Kumbaga, yung mga special cases like track day riders, racers. Yun talaga, kailangan malaman yung mga parameters doon. Yes. Sir Don, marami Yes. pong salamat sa pag-aalaga kayo. Siya lang mahawak sa suspension kay Soju eh. So, yun. Andito na ulit tayo sa favorite place to me. Siyempre, Cavite. So, recap lang tayo sa mga pinaggagawa natin dito kay Soju. Dinala natin siya dun sa may AV Moto sa may Caloocan. Dito sa front suspension natin, pinalitan na ang oil seal, dust seal, stainless lock rings, inner and outer fork oil, pinalitan na rin. So, 4 yung pinalitan dito. Yung mga components na pinalitan, genuine parts din from Kawasaki. At yung oil na ginamit sa kanya, maganda-ganda naman. Bushing and sliders, okay naman. Oil reservoir, medyo madumi. Tsaka itong air chamber niya. Nung nilinis daw ni Tropa tong part na to, may mga dumi daw sa bandang taas. Ewan ko, siguro may napasok dito sa maliit na butas na to. Kulay ng stock oil niya, medyo sunog na daw. Bago tayo umalis sa may Caloocan, pinabalik ko sa dating settings yung bike. Kasi nung unang punta ko doon, nagpa-profiling ako. Nagpa-adjust ako ng suspension, yung damping, yung preload. Depende sa timbang ko. So dahil kinalikot yung suspension natin sa harap, tinanggal lahat ng mga internals, mga components. Siyempre, na-compromise yun. Pero buti, nabalik nila agad sa dating settings. Alright, sinusubukan natin yung bike ngayon para malaman natin kung may check engine ba tayo. Kasi may time na kapag tinatanggal yung gulong, yung brake disc, yung ABS sensor, yung caliper, kapag binabalik, alam niyo, nagkaka-check engine kung anong natama yung sensor. Ilang beses ako nagka-issue ng ganun eh. So ngayon, okay naman, wala naman nagpa-pop up na error sa dash natin. Gusto nga lang tignan saglit. Parang mas naging stiff yung suspension sa harap. Stiff yung suspension sa harap, sa likod. Medyo malambot. Pagdating
sa suspension, marami kayong option kung saan kayo magpapaayos. Depende sa preferences nyo. My case kasi, ay medyo OC kasi akong tao eh. Kapag change oil, may specific na lugar akong pinupuntahan. Actually, pag change oil, ako na lang gumagawa eh. Pero kapag yung mga mabibigat, kunyari, wirings, tatanggalin kung ano man na parts na nakatago, yun, dinadala ko malapit sa akin, either dito sa may EA Ninja Shop, sa may Daang Hari. Marami pa, nakalimutan ko na iba. Pero pagdating sa suspension, yung ganong kalikot, wala, si boss doon lang kilala ko. Buti hindi tayo inabot ng ulan. Kahit pa paano nakapag-ride tayo. Guys, kung nakatulong po tong video na to, kindly leave a like at kung mahilig po kayo sa mga ganitong content, huwag kayong mag-alala dahil lang sa tamang channel kayo, so make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Teka, uwi muna tayo, baka lumakas pa tong ulan na to. At see you sa next ride.